Dati kasi, hindi kami talaga nag-aircon. As in, parang, electric fan lang, ganon. Tapos, paypay lang, ganyan. Ngayon, hindi na siya kaya. As in, mainit siya talaga. Ramdam na ang mas mainit na panahon ngayon kumpara noong mga nakarang araw. Ganito ang pakiramdam ni Neil Flores na taga Maynila. Kwento niya na hindi na talaga kaya ng electric fan at paypay lang ang init na nararanasan ngayon. Mas ramdam na rin niya ang madalas na pagpapawis dahil sa init. Paliwanag ng Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa na si Annalisa Solis, bukod sa talagang panahon ngayon ng tag-init, sumabay na rin ang epekto ng El Nino. Early as bago pumasok itong warm and dry season months natin, sinabi ng DOST Pag-asa that this could be one of the warmest warm and dry season months natin. Yung sinasabi nating mainit na tag-init, so ito po yung ating nararanasan dahil na rin po dun sa ating ongoing El Nino. Dagdag pa dito, ang high pressure system na binabantayan din ng Pag-asa na siyang dahilan ng mas mainit na panahon. Ang high pressure ay nagdudulot ng mababang tsansa ng pag-ulan, kaya inaasahang mas tataas ang heat index na maoobserbahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kapag high pressure system, ang naidadala niya, may high pressure dito, ang nadadala niya sa Pilipinas, lower rainfall, probability ng rainfall, at mas mataas na temperature. Basically, parang fair weather siya at mas mainit. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, kapag magpe-persist po yung high pressure system, mas patuloy po na iinit at tataas yung heat index measurements na maobserbahan natin sa Pilipinas. Ngayong araw nga ay nadagdagan ng lugar na nakapagtala ng heat index na umabot sa danger level. Actually, kung i-compare natin, yesterday, 15 stations yung nasa danger category natin, but today ay nasa 17. So nadagdagan na yung mga locations natin sa Pilipinas na nasa danger category ng heat index, which is from 42 to 51 degrees Celsius na heat index. Nakikita naman ng Pag-asa ang posibleng patuloy na pagtaas pa ng heat index hanggang sa buwan ng Mayo. Inaasahan itong maitala sa parte ng Cagayan Valley area, Isabela, Ilocos Region, maging sa Metro Manila at karatig na mga probinsya ng Batangas at Cavite. Dagdag pa rito ay ang posibilidad na makapagtala pa ng extreme danger level na heat index sa mga susunod na araw. Patuloy naman ang koordinasyon ng Pag-asa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno maging sa lokal na pamahalaan. Patuloy tayong sa Pag-asa na patuloy tayong mag-i-issue ng heat index information, pero yung suspension ng classes ay still nasa school heads. So meron naman pong mga ongoing efforts at pakikipag-ugnayan. So yung mga guidance po na ibinibigay ng Pag-asa para po at least maibsan itong mga tinatawag na mataas na alinsyang, mainit na temperatura yung sa ating mga estudyante. So may mga ginagawa pong hakbang yung ating DepEd at saka local government units para po at least maibsan or mabawasan po yung discomfort ng ating mga estudyante. So yung pong mga ginagawa nila ay kaakibat po dun sa guidance na ipinoprovide ng Pag-asa. Base na rin sa obserbasyon ng Pag-asa, ay umiinit na rin ang nararamdaman tuwing gabi, dala na rin nila ng epekto ng climate change. Based po sa observation natin sa Pag-asa at saka sa ating mga analysis in terms of climate change, malaki po yung factor na yung contribution ng climate change. At isa po dito ay yung na-obserbahan natin na mas pagtaas ng temperature during nighttime. Paliwanag pa ni Manalo na mas mataas na ang pagtaas ng temperatura sa gabi kumpara sa pagtaas na naitatala tuwing umaga. Patuloy ang paalala ng Pag-asa na uminom ng maraming tubig nang makaiwas sa dehydration at iwasang magtagal sa ilalim ng init ng araw kung hindi naman kailangan upang makaiwas sa sakit na dulot ng patuloy na umiinit na panahon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.